Wonderful. Let's pray. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Narito po kami sa tahanan mo. Ang rason kung bakit po kami nagsimba ay dahil gusto po naming matuto. Gusto namin magpahinga sa presensya mo. So today, Lord, basagin mo kami ng salita mo. Itama kami nito at maging para kaming mga bata na uhaw na matuto sa iyo. Salamat, Lord. Holy Spirit, malaya kang gumalaw. Ikaw po ang manguna sa amin. We thank you in Jesus' name. Amen. Praise Jesus. So let me start. Sabi po ni Clay Jr., true success is reaching our potential without compromising our values. Ang totoong tagumpay ay yung ma-achieve mo, yung kaya mong ma-achieve, yung pinaka-maximum mo, habang maintain mo daw yung mga values na pinanghahawakan mo. Hello? And by the way, yan si Clay po ay mas kilala bilang si Muhammad Ali. Sino po nakakakilala kay Muhammad Ali? Sino po siya? Boxer, tama po? Hello? Si Muhammad Ali po ay isang boxer. Sige po, next slide. And alam niyo po ba na ang palayaw niya po ay tinatawag po siyang the greatest. Sabihin niyo nga po, the greatest. Ibig sabihin, sobrang tindi po nitong boxer na ito, na lagi siyang may tagumpay. In fact, kahit nga matalo siya, still the greatest. Yun po ang tatak po sa kanya. And besides, okay, siya rin po ay kilala, siya po kasi ay isang Black American, kilala po siyang bilang activist. And by the way, during their time, alam mo na, gustong maging dominant ng mga white people, siya po kakaiba, matapang po siya, talagang no, I'm black. Ganun po siya katapang. And alam niyo po ba na sobrang naging paborito po siya ng maraming tao na nung siya po ay namatay, yung gloves po na ginamit niya ay dinisplay pa po sa White House. May picture pa din po siya na nandun po yan sa White House at paboritong-paborito po siya ni Barack Obama. Ito po yung statement niya. I am America. He once declared, I am the part you won't recognize. Kasi nga, nung time na yon, puro white people. Hello? Okay? Sabi niya, but get used to me. Black, confident, cocky, my name, not yours. My religion, not yours. My goals, my own. Get used to me. Ganito siya katapang. Ang radikal. No wonder, ang ganda nung naiwan niya. Na actually, namatay siya 2016, but still pinag-uusapan siya. And I heard, marami sa inyo, kilala din siya. Hello? Tila ba, napakahusay niya, mapapawaw tayo sa experience niya sa boxing na pinag-uusapan yung success niya. Pero alam niyo ba, na siya po, nung siya po ay nag-retire na, nagkasakit po siya. Sino po nakakaalam? Siya po ay nagkaroon ng tinatawag na Parkinson's disease. Okay? Na according to the study, ang rason daw kaya siya nagkaroon ng ganyang sakit ay dahil po sa injury ng muscles na na-receive niya nung time na siya po ay nagbaboxing pa. Ano pong ibig sabihin nun? Yung success niya, alright, na nagdala ng great, alam mo yon, impact, talagang tumaas yung tingin ng tao sa kanya at the same time, yun din po yung nagpahirap sa kanya. Hello? And you know what? Today, kaya ko po yan nabanggit, kasi meron po tayong pag-uusapan na character in the Bible. Na grabe yung success, ang dami niyang achievement. Pero kung titingnan mong maigi, ang dami rin pala niyang naging failure. Are you excited? Amen po. Our title for today is The Closer Look to Jehu's Success. Patingin nga ako ng yung may closer look. Patingin ako ng closer look. Parang nabubusisihan. Medyo liliit yung mata. Okay. So may gaganyan ba tayo pag bayaran na? Ang laki yata. Hello. The closer look to Jehu's success. Ang gagawin natin, pag-aaralan natin, kasi kakaiba po ito si Jehu. Sobrang successful niya. Pero titingnan natin, gaano ba siya ka-successful. Are you ready? Okay? Sige, basahin natin 2 Kings chapter 9, verse 6 to 10. Then the young prophet poured the oil over Jehu's head and said, This is what the Lord, the God of Israel says, I anoint you king over the Lord's people, Israel. So, ang pagpapakilala po kay Jehu ay, siya po ay isang commander. Ano po siya? Commander. And by the time na nagpapahinga sila, kasama niya yung mga tauhan niya, biglang may lumapit sa kanyang alagad ng propeta at sinabing,
ina-anoint ka ni Lord na maging hari. Wow! Yung siesta nyo lang, tapos promotion. Grabe yon. Okay? Pa-next slide ako. Alright. The entire family of Ahab must be wiped out. Ito yung pinapatrabaho sa kanya. Okay? I will destroy every one of his male descendants, slave and free alike, anywhere in Israel. I will destroy the family of... Kanino daw? Sabi niyo po, Ahab. Okay? As I destroy the family of Jeroboam, son of Nebat, and Baasha, son of Ahijah. Okay? So yung pinapatumba ni Lord, sino? Si King? Ahab. Next slide, please. Verse 10, dogs will eat Ahab's wife. Sino daw ang asawa ni Ahab? Sino po? Ayan, so at least naintindihan natin. So ngayon may mag-asawa, sino yung isa? King? Ahab. Meron siyang asawa, ang pangalan ay? May Jezebel po ba dito? Wala naman. Wala namang kapangalan. Okay. Kasi po pag-uusapan natin silang masasamang tao. Okay? At the plot of land in Jezreel, no one will bury her. Then the young prophet opened the door and ran. So yun po, ang ginawa, habang nagkikwentuhan sila, sabi niya, Jehu, lika. In-anoint siya, ina-anoint ka ni Lord, magiging hari ka, gagamitin ka niya para patumbahin daw sino si King? At sino pa si Jezebel. Okay, tapos pagkatapos nung tumakbo na siya, umalis na siya. Okay? So ito po yung ang simula ng kwento ni Jehu. At makikita natin, medyo mabigat po kasi yung pinapagawa sa kanya ni Lord. Gusto niyong malaman kung bakit? Ayan. So, ang pag-uusapan po natin kung sino ba si King Ahab. Tama? Papatumbahin, sino ba yan? Big time ba yan? Hello? Okay? So, basahin ko po dito, 1 Kings 21:25. Walang kasing tindi ang pagkalulong ni Ahab sa paggawa ng masama sa paningin ng Diyos. I think nasa PowerPoint ko yan. Okay, so yan, English lang siya. Sabi dito, inimpluwensyahan ito ng asawa niyang si Jezebel. Again, walang kasing sama daw si King Ahab. At sino ang nag-impluwensya? Si Mrs. Ay. Okay? Verse 26, sobrang nakakagalit ang pag-serve ni Ahab sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Alright? Gaya ng ginawa ng mga Amorites na pinalayas ni Lord nung time na pumasok ang bayan ng Israel sa lupaing yon. So again, galit na galit si Lord kay King Ahab at saka sa asawa niyang si Jezebel dahil, okay, nag-serve sila sa ibang Diyos. Are you with me? Okay? At hindi lang po sila basta nag-serve. Nagtayo sila ng napakadaming temple para kay Baal. Sabihin niyo po, Baal. May picture po tayo dyan para makapag-ingat tayo, baka makasalubong nyo. Ayan po yung mag-asawa, okay? At nakikita nyo po dito sa kabila, yung Baal worship na ginagawa nila is that dun po sa mismong temple ay may nagaganap na prostitution or meron silang pare at magkakaroon po ng sex, ganun po yung worship nila. At hindi lang yan, child sacrifice. Kaya pala galit na galit si Lord. Kasi ang promotor ng prostitution at ng child sacrifice ay sino? Si King? At sino? Jezebel. Tama po. So ngayon, sabi niya, alika nga, maghihigante ako doon, nanggigigil ako doon sa mag-asawang yun. Jehu, ina-anoint kita, patumba mo yun. Grabe. Tanong, mananalo ba siya? Alam niyo po ba ang sagot? Yes. Ganito po katindi itong mag-asawa na ito, na nung time, by the way, isa pa, chika ko lang itong mag-asawa, isang beses po, may nakurso na dahan si King Ahab na lupain. Okay, pinuntahan niya yung may-ari, sabi niya, baka naman pwedeng ibigay mo to sa akin, babayaran kita, kahit pa magkano. Hindi siya pinagbigyan. Sabi niya, ayoko. Lumalabas, plantito po itong si King Ahab. Sabi niya, kasi I want vegetables. I want to make garden. Okay? At dahil hindi siya pinayagan, guess what? Alam niyo po anong ginawa niya? Nagkulong po siya ng kwarto at nagmukmok. Basahin ko nang maniwala kayo sa akin. Okay? Alright, sabi dito, umuwi si Ahab na galit at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabot sa kanya. Humiga si Ahab, nagtakip ng mukha. Imagine nyo, alright? At ayaw kumain. Bakit? Di na pagbigyan. Okay? Nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at sinabi, bakit sobrang lungkot mo at ayaw mong kumain? Hello? Sumagot si Ahab, nakausap ko kasi si Nabot na taga Jezreel. Sabi ko, bibilin ko yung ubasan niya o kaya kung gusto niya, papalitan ko yun ng ibang ubasan. Tapos sabi niya, ayaw niya daw ibigay. Grabe!
Okay? Verse 7, sabi ng asawa niyang si Jezebel, hari ka ba ng Israel o ano? Diba? Tumayo ka na at kumain, huwag ka nang malungkot. Ako na magbibigay sa'yo ng ubasan ni Nabot na taga Jezreel. Alam niyo po, ginawa niya, gumawa siya ng sulat, pinirmahan, ginamit niya yung pirma ng hari, pinag-utos niya na ang buong barangay, ipatawag si Nabot, magkuntsaba tayo, merong isang magpapanggap na kunwari, gumawa ng masama si Nabot, akusahan, tapos batuhin yung taong yun hanggang mamatay. And guess what? Siyempre, nakakatakot yan si Jezebel. Ginawa po nila. Kaya naman, tuwan-tuwa na yung hari. Alright, sabi dito, nung narinig ni Jezebel ang balita, sinabi niya kay Ahab, tumayo ka na at kunin mo na ang ubasan ni Nabot na taga Jezreel na ayaw niyang ibenta sa'yo. Wala na siyang magagawa. Patayin na siya. Grabe! Matindi po itong mag-asawang ito. Hindi lang nagpo-promote ng idol worship, hindi lang po, sila rin po ang pumatay ng mga maraming propeta. Hindi lang yun, masama sila talaga mamuno. Kaya galit na galit ang Diyos. Naiintindihan niyo ako? Pero again, alam niyo ginawa ni Lord, nag-raise up siya ng isang Jehu na papatay at magtutumba sa lahi ng yan. So ano po ang naging success ni Jehu? Number 1, okay? Number 1, please, palabas ako sa slide. Successful siya in putting an end to the evil reign of the dynasty of King Ahab. Tanungin kita, dapat na bang tuldukan ang paghahari ni King Ahab? Yes! And you know what happened? Ginamit ni Lord si Jehu. Sabihin nyo nga, Jehu! Ayan, ginamit niya si Jehu para patumbahin po itong dinastiya na ito. Hello? Ay, paano niya ginawa yan? Next slide ako. Unang-una, syempre, pinatay niya yung anak ni King Ahab. Hello? Pagka-anoint sa kanya, pumunta agad siya, nag-ride siya ng donkey and boom, pinatay niya po si King Joram. Pa-next slide ako, please. Alright, kitang-kita natin dyan. Isa pa, okay? Isa pang slide po. Alright? Buong lakas na hinatak ni Jehu ang pana niya, tinamaan niya sa likod si Joram at tumagos ang araw hanggang sa puso. At bumagsak na si Joram sa loob ng karwahe. So, unang namatay niya, sino? Si Joram, anak ni King Ahab. Pangalawa, meron pa siyang pinatay. Pangalawa po, pinatay niya rin ang apo ni Jezebel. Pagka-anoint sa kanya, umalis na siya agad. Boom! Sunod, pumunta naman siya, pinatay niya rin yan. Okay, next slide ako, please. Alright. Ito pong apo ni Jezebel ay hari ng Judah. Ulitin ko, hari ng Judah. Okay? Dahil sa apo ni Jezebel, naku po, pumasok na rin dyan yung Baal worship. Nagpa-prostitution na rin sa temple. Okay, tapos nandyan na rin yung child sacrifice. Kaya galit na galit din si Lord. Pinatumba niya rin yan. Pa-next slide ako, please. Makikita natin dyan, itatry niyang tumakas. Okay? Nakita ni King Ahaziah ang nangyari, kaya tumakas siya papuntang Beth-Hagan. Hinabol siya ni Jehu at pinag-utos nito na panain siya. Tinamaan siya ng araw habang nasa karwahe, paakyat ng Gur sa may bayan ng Eblem, nakatakas siya papuntang Megiddo at doon namatay. Sino na yung dalawa niyang napatumba? Yung una, yung anak. Pangalawa, yung apo. Next, meron pa. He put an end to Jezebel, the queen mother. Pagdating niya sa kaharian, ang tapang ni Jehu. Sinalubong siya ni Jezebel habang nandun siya sa bintana. Imagine niyo nasa bintana siya. Sabi niya, dumating ang traidor. Alam mo, ginawa niya, sabi niya, kasi may mga eunuch siyang katabi doon, tumingin siya sa taas, sabi niya, sino ang kakampi ko? May dalawang tumingin sa kanya. Again, nasaan si Jezebel? Nasa bintana. Who is on my side? And the 2 or 3 eunuch looked out at him. Next slide, please. Alam mo, ginawa niya, sabi niya, tulak nyo. Tulak nyo. Throw her down! Jehu yelled. So, ginawa nila, tinulak nila sa window, palakda siya, patay. Jehu trampled her body under her horse hooves. Ang tapang mo, ha? Patayin kita. And it happened. Grabe, ang tapang ni Jehu. Are you with me? So, nag-end. Okay, sino yung una? Yung anak, pangalawa yung apo, pangatlo, si Jezebel mismo. Hindi lang yan, pati po, sige pa next ako, pati po mga grandson. Meron pong mga apo si King Ahab. Ilan kaya? Hulaan nyo nga po, bigyan nyo ako ng number. 20? 50?
70 po. Pa-next slide ako, ang ginawa niya, sabi niya, nagawa siya ng letter, okay, bukas na bukas, dalhin niyo sa akin ang ulo ng 70 na anak ni King Ahab, alright, ay apo ni Ahab at ako bahala dyan. Pa-next slide ako, alright, now the 70 sons of king were being cared by the leaders of Samaria, where they had been raised since childhood. Mga yayo pala to. Next slide ako, and what happened? When the letter arrived, the leaders killed all 70 of the king's sons. At ang nilagay sa basket, eto na. Grabe! Again, dapat lang ba sa kanila? Definitely, kasi yun yung judgment ni Lord. Okay? So, again, kitang-kita nyo yung katapangan ni Jehu. Ibang klase to. Hindi lang yan. Pa-next slide ako, please. Alright. Pati po mga kamag-anak, mga relative. Sige, isa pa. Next slide na ako. Pati mga relatives ni King Ahab at mga relative ni Jezebel na ang sabi ng Bible, walang kahit isang natira. Hello? I think may verse ako dyan. Sige lang. Okay, the Lord is, sige, isa pa. So Ahab was left without a single survivor. Grabe. So lumalabas na sobrang successful ni Jehu. Tama. Hello? Pangalawa, hindi lang po siya successful sa pagwa-wipe out ng race ni King Ahab. Alam niyo po ba, sobrang successful niya din sa pagtanggal ng Baal worship. Alam niyo kung paano niya ginawa? Sige, number 2 na ako sa slide natin. Okay? So number 2, tinanggal niya po yung Baal worship. Isang araw, nagpatawag siya ng meeting, sabi niya, lahat ng naniniwala kay Baal, may meeting tayo. Sama-sama tayo mag-worship. Come on. So punta silang lahat sila nandun na. After niya mag-alay ng sacrifice, alam mo sabi niya, as soon as Jehu had finished sacrificing the burnt offering, he commanded his guards and officers, go in and kill all of them. Yan ang sabi ng Bible. Alright, pa-next slide ako, please. Isa pa. Okay? In this way, Jehu destroyed every trace of Baal worship from Israel. Hello? Hello? Naiintindihan niyo po yung kwento? Ang tindi ni Jehu. Hindi niya lang napatumpa lahat ng mga masasama, pati Baal worship, tinigil niya. Pinatapos niya. Lumalabas na sobrang successful niya sa pinapagawa sa kanya ni Lord. But our topic is, titignan pa natin, mas malapit pa, i-zoom in pa natin. Hello, alam niyo po ba kung bakit? Because bagamat 2 thumbs up siya sa tao, sad to say, hindi po siya 2 thumbs up kay Lord. Bakit? Hello, you know why? It is because, number 1, okay, he was a man of, sige, pa-next ako please. He was a man of action, but not a man of pure intention. Ulitin ko, ang nakakalungkot, bagamat ang bilis-bilis niyang sumunod, tama, kitang-kita mo, kaka-anoint pa lang, wow, ang dami niya agad na-accomplish. Pero hindi naman okay yung intention niya. Bakit po? Pakibasa po ako ng verse. Pa-next po ako. In this way, Jehu destroyed every trace of Baal worship from Israel. However, meron daw siyang iniwan. Talagang tinanggal niya, dinamolish niya lahat po ng Baal worship, pero meron siyang hindi dinestroy. Ano yon? Hindi niya dinestroy yung golden calves na nasa Bethel at Dan. Isa rin po yung Diyos-Diyosan. Hindi niya sinira. Hello, and paki-close ako. Yan po, again, itong Israel, sa mapa ako please. Itong Israel po ay si King Jehu ang hari. Malinaw? Sa Judah, iba yung hari. Ang gagawin niya, hindi niya i-destroy ang nakabilog na yan kasi dyan nakalocate yung templo nila. Bakit? Kasi ang gagawin ng mga tao, dahil wala na silang temple, kung gigibain niya, pupunta sila sa Jerusalem. Mag-overlap ngayon yung mga nasasakupan nila na pwedeng maging rason para masakop pa sila. Kaya ang ginawa niya, okay, politically wise, I'm not gonna destroy this para kontrolado ko yung tao. Uy, kaya pala siya, sobrang gigil sumunod kay Lord, patayin lahat sila Ahab. Syempre, para ma-secure yung trono niya. Pero nung pinapadestroy na ni Lord, pati yan, Lord, wag yan. Sinasecure ko din tao ko eh. Hello, are you with me? Kitang-kita yung intention niya. Ang intention niya pala, para sa sarili niya, hindi naman para sa Diyos. Alright, now susundan pa po ba ako?
Okay? So ano pong ibig sabihin nito? Lumalabas talaga na si Lord ay nakatingin sa intention natin. Pwedeng ang bilis nating trumabaho, pero kung sala na ang puso natin, makikita yan ni Lord. Amen. Hello? Ulitin ko, okay? Ang mindset niya, i-keep ko lang yung tao. Mali na yung intention niya. He was a man of action but not a man of pure intention. Mabilis siyang umaksyon, pero nako, mali na yung galaw niya. Mali na pala yung puso niya. Anong lesson? Be a man of action while maintaining your pure intention. Okay yon. Okay, nasunggab tayo ng sunggab sa opportunities, pero wag naman sanang ginagawa na lang natin yun para sa sarili natin. Hello? Coach, binigyan ako ng opportunity ni Lord, may bago akong trabaho, pero, Nak, meron ka bang Sunday? Oo, kasi alam mo na, minsan lang, Nak, Sunday is for the Lord. Lord, kinakausap ako. Coach, kinakausap ako ni Lord, bigyan ko daw si ganito. Saan mo kinuha? Sa tithes ko, hindi kay Lord yan, wag mong bawasan. Hello? Hindi pwede, baka mamaya mali na yung motibo natin. Hello? Walang problema yun. Dapat radikal tayo sumunod kay Lord, pero teka lang, baka mamaya ginagawa ko na lang to para sa akin. Mga nanay, are we disciplining our children para kay Lord o para na lang sa atin? Kasi mapapahiya tayo, anak ko, maayos ka. Is that just about us? Mga anak, baka mamaya, alright, grabe yung achievement mo, grabe yung success mo, pero nakuha mo sa pandadaya. Check your pure intention. Hello? Kasi again, kitang-kita natin si Jehu ang husay nito, pambira, pero hindi na tama yung puso. Hello? Number 2, he was a man of zeal. Pag sinabing zeal, grabe yung devotion niya, matindi to, on fire to for the Lord. Pero siya rin ay nabubuhay na may double life. Alam mo kung bakit? Next slide, please. Jehu did not obey the law of the Lord, the God of Israel, with all his heart. Anong ibig sabihin nun? Maliban sa politically wise na hindi niya gibain yung golden calf na yon para makontrol niya yung tao according to study, ang rason ba't di niya rin yung giniba? Kasi para sa kanya, yun ang tamang worship. Ibig sabihin, niluluklok niya si Lord sa buhay niya at the same time may iba siyang inaalagaan. Devoted daw kay Lord at the same time devoted magtago ng kasalanan sa likod. Hello? Lumalabas talaga na hindi natin maloloko si Lord. Ang hanap niya lagi, Nak, are you doing that with all your heart? With all your heart. Kasi yun yung kulang sa kanya. Namuhay siya sa double life. Alam mo yun, gigil na gigil kang gibain ng Baal worship, pero inalagaan mo yung pati yan, pinapadestroy ni Lord. Lord, di ba nasunod na naman kita, Nak, I want you to do it with all your heart. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi tayo makakapagtago sa pagiging radikal at apoy. Kasi baka mamay may inaalagaan tayong kasalanan. Makakapagmaskara tayo sa harap ng tao, pero hindi sa harap ng isang all-knowing na Diyos. Hello po. Hello po. Sa pagsunod natin kay Lord, wag tayong selective. Lord, pipiliin ko lang to kasi pabor sa akin. Pero ito, Lord, iba na lang pagawa mo dyan. Hindi na. Ang totoong devoted at totoong may zeal for the Lord, consistent ang buhay. May nakatingin, wala. Thumbs up kay Lord. Hello? Kasi I wanna tell you this, ang tinitingnan ni Lord, hindi lang apoy, kundi ang puso mismo. PowerPoint please. Kasi alam mo, pwede kasing madaya tayo eh. Naku, maapoy naman. Nak, patingin ang puso. Tignan mo nga yung katabi mo, patingin ang puso. Hello? Kasi again, wag sana tayong mahook dun sa double life. Hello? Ang double life ay parang anay na sisira ng buong bahay. Sayang, nagpundar ka pa naman, tapos all of a sudden, sisirain lang nun kasi nagdo-double life ka. Ibig sabihin ng double life, nagko-compromise ka. Sinabi na ni Lord na no, sabi mo pa, sige, hingi pa akong confirmation. No na nga. Hello? Hello? Grabe. So anong lesson? Be a man of zeal. Okay yun, on fire tayo. Okay yun, gigil tayo for the Lord. Pero sana, pinapakita natin yun sa pamamagitan ng buhay natin na may integrity, na may purity. Kasi lalabas yung apoy mo kapag consistent ka eh. Wala nakatingin o meron, thumbs up ka kay Lord. Are you with me? Lastly po, he was a man of success, but also a man of failure. Si Jehu po, alam niyo po, napakadami niyang naipanalo. Tama ba? And guess what?
Mabuti naman si Lord kasi po binigyan po siya ng reward. Next slide. The Lord said to Jehu, because you have done well, wow, okay na very good, in executing what is right in my eyes, and I have done to the house of Ahab according to all that was in my heart, your sons of the fourth generation shall sit on the throne of Israel. Ano ibig sabihin? Nak, may blessing ka, may reward ka sa pagsunod mo sa akin. Pero dun sa ginawa mong mali, hindi kita ito tolerate. Successful siyang napatumba ang pinakamasamang dynasty, pero malaking failure siya. Kasi dahil sa kanya, magpapatuloy pa rin ang pag-worship dun sa golden calf na itinayo. Dahil hindi niya giniba. Are you with me? Successful siya sa pinapagawa ni Lord, pero sabi ng Bible, hindi siya naging careful to walk. Hindi siya naging careful na lumakad dun sa salita ng Panginoon. You know what, isang bagay ang nakita ko, listen to this, hindi success ang indicator if a person is approved by God. Pwede mo sabi, bakit? Okay naman ako sa school. Tataas nga ng grades ko. Kopya ka naman ng kopya. Naiahon ko naman yung mga anak ko, puro naman pangungupit. Hello? Hindi success ang indicator if a person is approved by God. Listen to this. Kung ginagawa mo yan sa mali, kahit sabi mong bakit, for good reason naman still it's a no-no to the Lord. Hello? Sa case ni Jehu, sobrang successful niya. Pero hindi ibig sabihin nun okay siya kay Lord. Dahil sa ginawa niyang double life. Dahil sa ginagawa niya. So anong lesson? Be a man of success. Achieving it in God's way, not your way. Meron dito halos lahat mga nanay. You know what? Okay yun, magiging successful tayo in raising our children. Pero wag mong gawin sa paraan mo. Sa paraan ni Lord. Diskarte ni Lord, hindi sa diskarte natin. Mga anak, ganun din. Gusto natin, makapagtapos ako, pero sana sa paraan ni Lord. Hindi sa paraan mo. Hello? Kasi I wanna tell you this, sayang yung success kung you do it yourself. Hello? Okay? And besides, ang instruction sa atin ng Lord, nak, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Ako sundan mo. Are you with me? Natututo po ba tayo dito? Okay, so again, huwag tayo ma-impress. Lord, paano yun? Wala pa ako masyadong success. E di simulan mo ngayon maging ayos yung puso mo. Simulan mo ngayong sumunod. Kasi hindi pwedeng, tsaka na pag may success na. Hindi. Si Jehu, ang problema niya, I don't know kung nagsimula ba siyang maayos. Ang nakita lang natin, ang dami niyang successes. Kaya nung nasa peak, hindi niya naalagaan yung integrity niya. So ngayon pa lang, practicein na natin yun. Amen po. Are you with me? I'm actually done. Tapos na po ako. You know what? Ako po naniniwala na ang rason kung bakit ito po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito is because God wants us to learn from the mistake of Jehu. Tama? Huwag tayong, masilaw sa success. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Tanong, pag binigyan ba kita niyan, sa akin ka pa rin. Hello? Huwag tayong ma-discourage na, Lord, hindi pa kasi ako tulad ng iba. Bakit sinabi ko bang approve sa akin yung sinasabi mong tulad ng iba? Hello? Are you with me? Amen. Sana ang panalangin natin, Lord, alam ko hindi ka madamot sa success. Total, hindi ka madamot. Ngayon pa lang gusto ko hindi rin kita pagdamutan ng kaya kong ibigay sa'yo. Kasi alam niyo po, si Lord ang inihingi niya lang naman yung puso ni Jehu. Problema, nag-obey nga siya. Hindi naman with all his heart. So what does it mean? Church, listen to this. Hindi aksidente na binaba ito ng Panginoon sa atin. Gusto niya matuto tayo. Gusto niya matuto tayo sa pagkakamali nila na kapag titingnan niya ng tao yung success mo, pwedeng maliit pero mapapawaw sila. Kasi in-honor niya si Lord. Gusto mo ng successful na marriage, ng relationship, ng friendship, ng career, iayos mo. I-honor mo si Lord. Kasi pag zinume niya ng tao, wow, grabe, oo, grasya ni Lord, hindi siya yun. Grasya lang lahat ni Lord. Amen. Amen. So how not to end our calling like how Jehu ended his. Kasi do you believe na si Jehu ay pinili ni Lord? Di ba kinwento ko, na it's just an ordinary man, pero siyang mamatay na ganun lang eh. Pero tinawag siya ni Lord, kinargahan ng malaking purpose, at binigyan ng anointing. Ang kaso, ang pangit ng ending niya. Hello? You know what? Alam mo ba na pinili ka ng Diyos?
Alam mo ba na inanoint ka ng Diyos? Alam mo ba na ang dami naman pwedeng nandito, pero nandito ka? The very fact that you are here, that is a testimony that God has chosen you. Pero paano hindi tayo matutulad kay Jehu? Are you excited? Do you want to know? Meron na po akong 3, tapos na po ako. Letter A, carefully obey and walk in God's word. Again, ito yung biggest failure ni Jehu. Pag kinukulit ka ng mentor mo na mag-devotion ka, please lang, hindi ka niya pinapahirapan, iniingatan ka niya, sayang kasi yun yung success. Kapag humiwalay ka dyan, mawawala ka sa'yo. Carefully obey and walk in God's word. Baka mamaya, matanda ka na, tapos tsaka ka lang natutong mag-devotion, okay doon, magsimula ka na at huwag ka nang aalis. Because if you are not careful, you will not do it with all your heart. Amen. Amen. Pangalawa po, okay, constantly check and make your heart right. Alam mo, isang bagay nakita ko, hindi pala si Lord nai-impress sa yaman, sa galing, sa achievements. Nakatingin si Lord sa puso. Pwedeng kulang po ako ng kaya kong hawakan, kulang ako ng galing, pero kung kaya mong galingan sa pag-handle ng puso, do it. Makaka 2 thumbs up ka kay Lord. Na pwedeng pagharap mo one day kay Lord, Lord, hindi ako pinakamayaman, hindi perfecto yung pamilya namin, pero tingnan mo na lang yung puso ko. Ginawa ko lahat. Manatili lang puro ito. Amen. Alam po, wag lang natin galingan sa pagtugon kay Lord with all our might. Galingan din nating mag-yes kay Lord at sumunod with all our heart. Baka mamaya every Sunday, physically ka lang nandito, pero yung puso mo nandun sa labahin, nandun sa problema. Sana with all your heart, nandito ka. Sana you are loving God with all your heart. Hindi lang with all your money. Kaya ibigay yan ni Lord, sana with all your heart. At sa mga pagkakataon na feeling mo na dungisan yung puso mo, sana ang trabaho natin, constantly check. Constantly check. Hindi tayo makakaiwas, may mananakit sa atin. Masasaktan tayo ng mga anak natin, ng mga boss natin, ng mga kaibigan natin. Pero ang trabaho natin, I want to check my heart. And I want to make it right in front of Jesus. Amen. You know what? Pinakamahalaga sa lahat, puso mo. Lahat po ba tayo may puso? Ingatan mo yan. Ingatan mo yan. Lastly po, choose God over all other idols. Ito yung problema kay Jehu. Pinili niya lang yung calling, yung trabaho, pero hindi niya pinili si Lord. Sana tayo piliin natin si Lord. Even if kahit pa Lord, kahit na Lord, kahit anong nangyayari sa akin, I'm gonna choose you. Maganda yung nangyayari, I'm gonna choose you. Pangit yung nangyayari, I'm gonna choose you. Sana we choose God over all other idols. Baka kasi mamaya, as we choose God, may discomfort. Hello? Si Jehu, kung pinili niya si Lord, possible mawala yung mga tao niya. Pero hindi niya pinili si Lord. Listen to this, church. Sana even if it will cost your discomfort, alright, or even if it will cost your convenience, comfort, still sacrifice and choose God. Piliin mo ang Panginoon. Amen po. Piliin natin ang Panginoon. Kasi again, siya yung tumawag sa'yo, siya yung nag-anoint sa'yo, at siya yung nagmamahal sa'yo. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay tatayo. Can you just close your eyes right now? And can you just have an intimate moment with the Lord? Merong kinakausap si Lord sa umagang ito. May isang Jehu na nagde-desire ng success, pero baka mali ang motibo. May isang Jehu na nasa success, pero baka nawawala na sa pure intention, or baka hindi na ginagawa with all his heart. Come on, right now, can you just close your eyes? Can you just close your eyes and just have a moment with the Lord? Can you be honest to God? Okay lang, wag mong pansinin yung katabi mo. Again, this is your moment with God. It wasn't an accident na itong pinag-uusapan natin. Because God is looking at you. And God is looking at you closely. Again, hindi madamot si Lord sa tagumpay. Kaya niya inaayos yung puso natin because He wants us to use. Gusto niya tayong gamitin pa ng even more. So right now, I'll give you time to just have a moment with the Lord. I want you to talk to God right now.
And just ask God, Lord, tingnan mo nga yung puso ko. Tingnan mo nga yung intention ko. Tingnan mo nga yung nangyayari ngayon sa isipan ko. Lord, lately, ano ba yung rason kung ba't ko to ginagawa? Ikaw yung mas nakakakita. Lord, kung effectivity lang, alam mo, gusto mo ako maging effective. Lord, kung success lang, alam ko, gusto mo ako maging successful. But right now, Lord, gusto ko lang maging bata sa harapan mo. Can you just talk to yourself right now and tell yourself, be real to God. Maging totoo ka sa Diyos right now. You know what? As you close your eyes, let me say this. You are anointed. You are chosen. You will win your family. You will bring many people in front of Jesus. But you will always be limited if you will not surrender your heart now to God. Palagi talagang may limitasyon. Palagi mayahan lang kapag sa oras na ito hindi ka magpatawa ng puso. So right now, can we just lift up our hands? Can we just talk to God right now? Come on, palinis tayo. Magpasuri tayo ng puso natin sa Panginoon.